Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. May good news. Good Para sa news. mga long-serving government employees. Ayan, ang pagiging isang kawani sa pamahalaan ay isang tunay na karangalan. Kasi yan dahil sa pagkakataong makapaglingkod sa bansa at sa publiko. Sabi ng iba, tactless ba? Anong sabi pag nasa gobyerno, hindi ka puproteksyonan? Pinuproteksyonan po. Kung meron lang ilang di marunong magmahal sa kasama sa pamahalaan, ilan lang po yun. Ayan, may protection po. Kaya ang mga kawani ng pamahalaan ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Ngunit, hindi lahat ng government employees na matagal nang nasa serbisyo ay permanente. Kaya, bibigyan tayo ng kaalaman ngayon na merong pagkakataon na maging regular. Yun. Ang Or status, permanent. tatalakayin natin ng paraan sa maayos na paraan. Henry! Ayan, ito ang good news guys. Naglalabas Naglabas, na ang oo. Civil Service Commission or CSC ng Resolution number 23011123 o Grant of Career Service Eligibility Preference Rating o CSEPR to specific workers in government agencies based on length of service and work performance upang mabigyan ng pagkakataon ang ilang manggagawa sa pamahalaan na matagal nang naninilbihan upang maging regular o permanent ang status. Ang pangunahing makikinabang sa nasabing resolusyon ay ang mga job order o JO, contract of service o COS, casual, contractual, coterminous status, mga empleyado na may Category 3 at Category 4 at mga career employees na may first level eligibility. Ito ay mas kilala bilang JOCOS C6. Yan, ang mga kawani ng pamahalaan na may ganitong status ay maaari lamang manatili sa pwesto sa limitadong panahon o proyekto. Samantala, ang isang empleyado na may first level eligibility, bagaman isang regular employee ay hindi na maaaring ma-promote sa mas mataas na posisyon. Ayan. Anong Ayan. Ano gagawin? ba proseso? Hindi po automatiko na magiging regular o permanent ang status sa gobyerno ng mga JOCOS C6. Dapat ay, una, nakapagsilbi sila o patuloy na nagsisilbi sa pamahalaan bilang JOCOS C6 nang hindi bababa sa 10 taon. Ayan. At dapat nag-apply at kumuha ng civil service examination, whether professional or sub-professional, simula noong March 2024. At ito dapat nakakuha ng rating na hindi bababa sa 70%. Yeah, Kaya pag naka-70, pasado na. Oo, Diba? gagawa Kasi naka 10 years of service 10 sila years. sa gobyerno. Yan. Generally, Kaya- upang makapasa, pamakapasa kasi sa kailangan CSE. makakuha ng 80 kasi talaga eh. Opo. Pero kahit 70 lang, kung naka-10 taon na sa Yes. gobyerno, pa-certify lang, papasa na. Pasok. Ayan, ano ba, proseso pa rin. Ano Hindi pa? lamang mga estudyante ang binibigyan ng grado dahil kahit mga kawani ng pamahalaan ay nire-rate ang kanilang performance upang maging kwalipikado sa bagong polisiya ng CSC. Kinakailangan na may performance rating ang nasabing JOCOS C6 ng very satisfactory o katumbas na grado sa loob ng latest available 2 rating periods. kailangan na maghain ng Aplikasyon Yan. para mabigyan ng CSC preferential rating at mag-submit ng ibang mga dokumento sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng paglabas ng resulta ng civil service exam na kinuha. Ayan, ano ba ang rating preference ng CSC? Yan, isa sa mga requirements ang pagkuha ng civil service exam, ngunit bigo na makakuha ng 80% na passing rate. Kinakailangan din ang rating ay hindi bababa sa 70%. Ayon sa CSC preference rating, ang isang kwalipikadong JOCOS C6 na kumuha ng examination na may grado na hindi bababa sa 70% ang rating ay mabibigyan ng karagdagang 10 points na ipapatong sa kanyang nakuhang grado. Punta na tayo sa slide 6. Yes. Verbos yung slide 5. Ayan. Yun. 6, babala. Kaya Okay. babala, ayon sa CSC, ang mga kawani ng pamahalaan na sangkot sa mga mapanlinlang na pagkuha ng resulta o sangkot sa irregular na transaksyon na may kaugnayan dito ay maaaring makasuhan at matanggalan ng karapatan na manungkulan sa pamahalaan. Okay. Ang katapatan at integridad ay napakahalaga sa public service. Ang mga ito ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa gobyerno at upang matiyak na ang serbisyo publiko ay naisasagawa ng tapat at maayos. Ayun, buti na lang ako. Hindi ako nag-exam dyan. Exempted. Exempted ako. PD 907. Yon. Pag ikaw ay cum laude, Laude. magna cum,
summa cum laude, Mga teachers. may automatic, first grade saka Eligibility. second level eligibility. Oh. Oh, presidential decree yan PG. ni President Marcos. Marcos. Galing po. Kaya napakarami niya nagawang mabuti sa panahon niya na hanggang ngayon umiiral pa rin. Ayan. Actually, yung PAW nagmula sa Silaw eh. Citizens Legal Assistance Office. Si President Marcos din na nag-create. By virtue of PD number 1. Wow. O, diba?